Hello guys, welcome back sa ating channel guys, LTHP TV. And for today's video guys ay maghahanap tayo o hahanapin natin guys ang isang nakatagong truck ng Hapon na ibinaon dyan panahon ng World War II. So bago natin simulan guys, panoorin nyo ang buong video kasi nga ay mula simula hanggang sa matagpuan namin guys ang lugar na ibinaon, kung saan ibinaon yung truck ng Hapon. At ito na nga guys, sinimulan na namin ang paghahanap. So dito kami sa bandang ibaba, bandang south ng ilog. So ito guys, ang buong kwento nito guys ay meron pong living witness na taga rito guys, na ang sabi niya meron siyang nakitang truck ng Hapon na ibinaba dito mula sa itaas ng kalsada, ibinaba dito sa may ilog guys, at ipinasok po sa kuweba. So yung kuweba guys dito sa lugar ay pinaputukan o binumba yung entrance niya, kaya gumuho po yung lupa ayon sa living witness dito panahon ng giyera. So hinahanap namin guys, pero sa paghahanap namin dyan ay itinuro naman ng living witness kung saan banda, kaya lang sinimulan namin sa ibaba. Baka nga may mahagip kaming mga giveaways or something, mga maliliit na bagay na iniwan ng mga Hapon nung panahon ng gira guys. Ayan po. So mula kami sa ibaba, ginamitan ko siya ng GTR 1000 detect, and then TFR. Tapos guys, ayan, papunta kaming itaas dahil nga doon ang turo po ng ating GTR 1000 radar locator guys. So dito kami nasabit guys, napahinto kami dito dahil nga mayroong na-detect ng ating GTR. Tapos nung ito, ayan po sa harap ko po, yan. So may na-detect dyan na isang ginto, kasi ginto naman yung settings ng ating GTR 1000. Tapos guys, nung tinanong ko itong mga kasamahan kong taga rito, sabi nila meron daw napakalaking puno ng duhat o yung baliti ba yun? So duhat ba yun sa Tagalog guys? So dito daw yung baliti lang para sigurado po tayo guys. So dito po ang puno ng baliti, ayan sa harap ko. So tinarget ko siya uli ng TFR tsaka yung ating GTR 1000. So tumugma naman yung dalawang unit natin. Ayan po, ayan yung ating TFR ginamit ko. Sa harap po niyan ay diyan po nagdi-detect, kaya lang ini-scan ko siya guys. Yung scanning result naman ay 10.94 meter ang lalim. So iniwan na lang namin guys, hindi lang namin hinukay o sinuggest ko sa grupo na wag na lang siyang galawin dahil nga ay malalim siya, tapos may katigasan naman siya, at saka yun nga, malalim siya guys. Pero pansinin nyo sa unahan ng aking video dyan ay meron talagang scope sign na ang diameter ay 12 inches ang diameter, tapos ang lalim naman niya ay 6 inches. Dyan po sa tinayuan namin guys, napahinto kami dyan dahil dyan nga nagdidetect yung ating 2 gadgets na mga locator guys. So keep on watching na lang at talagang makikita nyo na ang scanning result doon sa bandang itaas na talagang nag-positive siya sa ating Maria technology guys. Keep on watching na lang guys.
So ayan guys, sabi nila dito daw yung napakalaking baliti. Ayan po. Tapos nung nilinisan namin guys, pinala namin, binara, tapos yun nga nilinisan namin. Ito yung nakita namin sa ilalim mismo ng puno. Kasi nga yung puno dito guys ay naanod na ng baha. Buhat nung malaking bagyo bumaha dito guys. So wala na po yung kahoy guys. Tapos ito yung nakita namin, ayan, sinukat-sukat ko yan. Tapos yun nga, in-scan ko guys, kinat ko lang yung video kasi nga ay maliit lang naman na items ang ating nahahagip o nakikita dyan sa 3D. Tapos ano pa siya, malalim, so naging 10.94. Pwede rin naanod lang yun o talagang sinadyang natilapon dyan sa ilog, tapos binaha, nabaon siya ng malalim, so nabaon siya ng 10.42 meters. So ayun, tinandaan lang namin yung lugar, tapos iniwan namin, pumunta kami bandang itaas dahil nga nandoon yung ating target mula sa ibaba, mga 700 meters hanggang itaas. So dito na kami guys, yan, dito na kami sa isang lugar na kung saan dito ibinaon yung truck. Yan po guys, ginamitan naman uli namin ng GTR 1000. So ito po yung signage niya guys, panoorin nyo guys. Smiley. Smiley face, pero tanawin mo yung mata, baba niya nagkatawa, pero yung ilong mo, nakapoint dito. Araw. Nakapoint dito yung Nasa left. yung ilong, kumbaga, nagpinokyo siya. Yung ilong yana, nagilad ba? Pero, basihan po din mo, yung mata, cross-eyed siya. Murag kining nilibat sa pagnon siya dito. Yung tanaw niya. Kani normal, nag-ana siya ba? Adala. Dipiyo niya yung isa kamata, pero dito gaana. Iya rin ilong. So, dito gini. Yung target. Base food siya. Iguan. Wala diyan, nego. O, naiguan niya. Di man siya mutuyok dire. Ito yung target ng kawayan. So ayan guys, hindi nila napapansin yung may old balloon. Dati po yung pinag-iinuman ng mga jacks panahon ng gira, according to the witness. So hindi lang nila napansin na nilagyan pala ng signage dyan na isang smiley face. So may mata, may baluktot na ilong, tapos naka-smile po siya ng bibig. So ayan po ang bandang itaas. Diyan po yung truck na ibinaon. Itinuro nitong ating kasama. Ayan po yung matanda na yan. Nahuli sa ating video sa paglalakad. Ayan po. Diyan po niya tinuro. Tapos nga guys, sa ibabaw niyan ay mayroon palang isang kuweba dyan na maliit na yung butas. Dati daw yung bata-bata pa siya ay malaki daw yung butas na yan, yang sa bandang itaas. So ngayon ay naging sarado po siya, hindi na po nila mapasukan guys. Ayan po, pinuntahan ko sa itaas dahil nga tinuro niya na nandyan yung kuweba. Pero yung ating gadget naman, TFR at saka GTR, ay talagang babalik dito guys sa bandang ilog. So malapit lang sa ilog, mula roon sa smiley face na treasure sign. Ayan, dito po sa tinayuan namin, ayan, i-scanin po namin dyan guys. Panoorin nyo at merong napakalaking metal object dyan na spot ng aking scanner. So yun na yun guys, yung hinahanap nating truck na ibinaon ng hapon guys. Tapos coincide naman siya sa living witness kasi nga sabi niya sa ibabaw lang po ng old balloon. Ayan, iniscan ko na po guys, keep on watching na lang.
Kanang pula gitu. Kanang pula. Dito ba gamay rin ka ito So ayan po ang ating result ng ating scanning, kasi yan po yung target nating TFR at GTR 1000. Ayan po, kung mapapansin ninyo ay may dalawang napakalaking metal object sa ilalim guys na namumula sa ating 3D. Ayan po guys. So tinignan namin yung sukat niya ay nasa 7.94 meters guys ang lalim. So positive na po, confirm na po ang buong lugar dyan o buong kwento ng matanda na dyan mismo ibinaon sa tapat ng old balloon. Yung may smiley face kanina guys na ating nakita. So dyan mismo guys ang isang truck na nakabalot ng trapal, sabi ng ating living witness, at na-confirm po ng ating scanner. Nalin dito sa tuwa. Nag-iglesia man dito bilin. Dito ganang sa tuwa. Ano na hiyab gamay niya, ano? Kay 6 man Andre o tanaw. Tunga. 7. Dili 6. Amo po ani kani kana man yo. So kung ato siyang drawingon, ato siyang analyze sunog ayo, ibali gaana ni siya. Dili ta sa babaw. So ayan guys, ito kung napapansin niyo ay merong napakalaking puno ng tugas na nakapatong po ng malaking bato. Ayan, iniskan ko siya para ma-search natin kung mayroong laman dyan, pero wala kami nakitang item dyan. Kung hindi, butas lang o yung erode soil sa ilalim o yung cave, yung kuweba guys. Dyan po namin nakita dyan na bakante yung ilalim niya, around 10 meters pataas. And then ito namang kasama namin dito sa may malaking bato na ito, dito daw sila pumasok yung dalawang binata guys. Tapos pumasok sila dyan na nakita nila yung sa ilalim na malaking kuweba ang sa ilalim nitong bundok. Tapos doon nila nakita yung naiska natin kanina na mayroong truck doon. Doon ang sabi nila, yung truck daw ay nakabalot po siya ng trapal o yung sakong ano guys. Ayan po yung resulta guys. Puro kabiti lang siya dito sa may puno ng tugas. So dito rin sinabi ng ating witness na kuweba lang ang nakikita niya. Tapos sa may bandang ilog, nandoon po yung truck na nakabalot po ng trapal. So yun guys, yung buong kwento dyan. At ngayon guys ay ipapakita ko sa inyo ang aerial footage na kung saan idinaan o saan dumaan yung truck papunta dyan sa kuweba na yan guys.